Magandang araw. Ako po si Mark Lester at ito po ang aking daily devotion ngayong June 11. Wealthy but spiritually bankrupt. Elisha and Gehazi na titalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 1065 Daily Devotions. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 5 verse 16 to 27. Sabi po ay, the prophet answered, as surely as the Lord lives, whom I serve, I will not accept a thing. And even though Naaman urged him to, he refused. If he will not, said Naaman, please let me your servant be given as much earth as a pair of mules can carry. For your servant will never again make burnt offerings and sacrifices to any other God but the Lord. Sa ating nakaraang devotion, nakita natin kung paano pinagaling ng Diyos si Naaman mula sa kanyang ketong matapos maranasan ng himala ng Diyos. Nais niyang magbigay ng mamahaling regalo kay Elisha bilang pasasalamat. Ngunit tumanggi si Elisha na tanggapin ito. Bakit? Dahil nais niyang maunawaan ni Naaman na ang biyaya ng Diyos ay hindi binabayaran. At dito natin makikita ang unang teaching. Ang una ay Naaman was transformed by God's grace. Bago niyang makilala ang kapangyarihan ng Diyos, si Naaman ay isang taong mataas ang tingin sa kanyang sarili. Ngunit matapos niyang maranasan ang biyaya ng Panginoon, nagkaroon siya ng mapagkumbabang puso. Ang tunay na biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbabago sa ating sitwasyon, binabago rin nito ang ating puso. At ang second teaching is, Gehazi was transformed by greed and the love of money. Kung si Naaman ay nabago sa biyaya ng Diyos, si Gehazi naman ay unting-unting nabago ng kasikaman. Si Gehazi ay lingkod ni Elisha. Nakita niya ang mga himala ng Diyos. Narinig niya ang mga salita ng propeta. Malapit siya sa gawain ng Panginoon. Ngunit sa kabila nito, hinayaan niyang mamayani ang pag-ibig sa pera sa kanyang puso. Palihim siyang umabol kay Naaman at nagsinungaling upang makakuha ng pilak at damit. Akala niya ay marahil ay walang makakaalam sa kanyang ginawa. Ngunit alam ng Diyos ang lahat. At ang last teaching, Gehazi's sin was that he tried to put a price on the grace of God. Ito ang pinakamatinding pagkakamali ni Gehazi. Ang himala ng Diyos kay Naaman ay libreng biyaya. Ngunit sa ginawa ni Gehazi, para bang sinabi niyang may presyo ang biyaya ng Diyos. Hanggang ngayon, may panganib pa rin tayong gawin ito sa iba't ibang paraan. Kapag iniisip natin na mabibili natin ang pabor ng Diyos sa pamamagitan ng pera, katayuan, o sariling kabutihan, nagkakamali tayo. Ang kaligtasan, kapatawaran at biyaya ng Diyos ay hindi produkto ng maaaring bilhin. Ito ay regalo na binibigay niya dahil sa kanyang pagmamahal at awa. Yun lamang po.